Katang-isip lamang ko ituring na Malacanang ang mga mabibigat na paratang ni Zaldico. Lumiliit lang daw ang mundo ni Ko kaya nandadamay siya ng mga pangalan. Nasa frontline ng balitang yan si Nikki de Guzman. Kasinungalingan ng mga pahayag ni Zaldico. Ito ang iginiit ng Malacanang matapos idawit ng dating kongresista si PBBM sa issue ng 100 billion peso insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos pa nga ang nagsiwalat sa publiko ng anomalya sa flood control projects. Para malaman po ninyo, mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Nakarating na raw kay Pangulong Marcos ang mga akusasyon ni Ko. Tingin ng palasyo, mas marami pa rin ang galit kay Ko. Hinamon siya ng Malacanang. Mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Matatandaan na sinabi ng kampo ni Ko na natatakot umuwi ang dating kongresista sa Pilipinas dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Depensa naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na pinangalanan din ni Ko, binuo ng executive branch ang budget sa loob ng 6 na buwan. Oras na mahawakan ito ng Kamara, hindi na raw pwedeng makialam dito ang Pangulo. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Ipinagtanggol din ni Navotas Representative Toby Chanco ang Pangulo. Katunayan, sa isang meeting daw noong 2024, pinuna pa nga raw ni PBBM si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon sa Pangulo, wala na raw natitira sa mga proyektong prioridad ng gobyerno. Sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha kayo ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na namamahala sa flood control hearing sa Senado, walang bigat ang mga pahayag ni Ko. Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Sabi naman ng Department of Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumite ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Kailangan din malaman kung kailan at saang lugar kinuha ang video. Ang video po kasi iba yung iba yung rules on admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan is not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po notarize ang video. Pati si DPWH Secretary Vince Tizon dumepensa para sa Pangulo. Siya mismo ang nagpasabog nito eh. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.